I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Nako mga beswa, wala na talagang kawala ito si Madam Sara Duterte. Sabi ko sa inyo uungkatin at uungkatin isa-isa ang mga budget niya. Ito na naman mga beswa. Ang tindi nito mga kababayan, ewan ko na lang. Sa totoo lang, talagang ako, para sa akin nakikita ako, talagang malaki ang ground para masampa ng kaso for plunder. Mai-impeach ito si Sara. Nako, bakit kasi hindi nag-iingat ang BP ng mga DDS? Para kompleto detalyado, basahin ko guys. Anong sabi dito? Ayan sabi ng Impact Leadership sa pagdinig na ngayong araw na ito mga kababayan. Eto, natuklasan na naman ni House Chairman Committee Congressman Chowa. Ayan naman ang sinasabi natin. Sabi ko sa inyo, walang ligtas. Kahit sinong ahensya, iimbestigahin nila kasi sila ang nag-aproba ng budget ng every year, yung national government. House panel investigates 612 million in potential misuse of confidential funds by the Saras, OBP, and DepEd. OM goes. What the ha? What happened? Wala nang happen. Tuloy. The House Committee on Good Government and Public Accountability is investigating a total of 612.5 million in potential misuse of the confidential funds managed by the Office of the Vice President, which is ang OBP, and the Department of Education DepEd, both overseen by the Vice President Sara Duterte. Matindi ito guys Panoorin nyo yung isang video ko na talagang yung isang accountant ng DepEd, agay, nagsalita na. Antindi talaga, kurakot pa more. Yan ang sinasabi natin. Tuloy, in his opening remarks during the hearing on Tuesday, November 5, Manila 3rd District Representative Joel Chua, the committee chair, expressed the frustration over what he termed improper and unexplained expenditures over the past 2 years, questioning whether the funds were utilized responsibly for their intended purposes. Ayan, mga kababayan. Pag ganitong mga issue, mai-stress ka talaga. Sayang yung budget kasi. Pera po ng bayan yan kailangan usisain kung saan napupunta. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters sa mga Pilipino sa buong daigdig. Hello. Ayan, may updates tayo para for everybody. Ganun lamang ang pagkadismaya. Agay, marahil ng karamihan sa mga natuklasan natin dito sa House Blue Ribbon Committee. Chua stated, highlighting the need for clear answer regarding the allocation and expenditures of the confidential funds within both agencies. Ayun naman talaga ang importante guys. Ang kailangan, yung kompleto, detalyadong explanation with the receipt. Where did you put those money? Yan by akma doon sa rules ng confidential funds according sa patakaran ng batas na dapat gastuhin sa tama, hindi po sa illegal. Agay, taktay tayo guys. Tuloy, Chua stressed that the 612.5 million under the scrutiny, including the 5 million allocated to the OBP and 112.5 million to DepEd, pointing out the alarming trend of the officially failing, to testify before the committee, especially those directly responsible for disbursing the confidential funds. Agay, sagutin nyo na kasi. Ipakita na yung totoong resibo. Huwag kayong magtatago, huwag magtatakas. Yung isang chief of staff niya, tumakas, papuntang Amerika. Bakit tumakas? Bakit nagtatago? Ibig sabihin,
may korupsyon na nangyayari. Dahil kung walang korupsyon na nangyari, bakit kailangan mo pang tumakas? Dapat harapin nyo ang mga isyu laban sa inyo kung wala kayong kinalaman. Yan ang hirap sa inyo eh. Kaya napaghalata na kayo, nakurakot, nangulimbat kayo ng pera ng bayan. Kasi nagtatago, tumakas. Tuloy. Masasagot, sabi dito, lamang ito ng dalawang tao. Una, ang head of the agency, which is si Madam Sara Duterte, which is in the case of both of the OBP and the DepEd is the Vice President. At ikalawa, ang Special Disbursement Officer, SDO na sila ni Miss Gina P. Acosta para sa OBP of Mr. Edward D. Paharda. Ito po guys yung I think yung misis niya ba? Para sa DepEd. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nagpakita sa ating Chua Explain. Kasi ito si Madam Paharda, mga kababayan, siya po ang nag-i-issue ng envelope na nagbibigay ng tagti 25,000 o more than that. Yung kay Madam Mercado, nagbigay siya ng 50,000, siyam na envelope. Ngayon, yung isang inimbestiga, si Madam yung isa ngayon, na ngayong araw na inimbestiga, siyam na envelope din ang binigay. Agay. Tuloy. Ayan. Significant irregularities have already been identified. OMG. With the Commission on Audit, COA, reviewing the OBP 500 million in confidential fund. Nako, paktay kayo. In December 2022 alone, the OBP reportedly spent 125 million over just 11 days, prompting COA to disallow 73.3 million at this amount due to the irregularities. Agay! Mayroong mga paggastos na hindi tama. Ginastos sa illegal. 'di ba? Agay, may mga anomalya, irregularities na nga eh. Tuloy. One expenditures rising concern was the reported 16 million spent on 34 safe house in just 11 days. Totoo yun. Ogoy, grabe. Napaka-bonggesyos ni Madam. Masyado siyang magarbo. Tuloy. Chua remarked that the cost associated with these safe houses amounting to 1 million for a 4 days stay seem exorbitant. Grabe. Ang daming hunger. Maraming naghihirap na mga maralitang Pilipino. Dapat ginastos nyo yan para na lang sa kanila. Sana. Ay, ewan ko sa inyo. Tuloy. The 16 million na ito, makikitang may isang safe house na ginastusan ng 1 million base sa mga acknowledgement receipt para lamang sa 4 na araw. Lumalabas na 250 for day ang upa at maintenance nito. He pointed out. Biro mo yun guys. Para lang nagtatay ng pera ayan. Yan ang BP ng mga DDS. Hindi magaling mamuno. Waldas. Sabi ng mga netizen, lustay. Agay. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. I-expose natin dito ang lahat. Para naman ma-inform ang mamayang Pilipino nang sa ganun, the next election, aware sila kung sinong dapat iboto. Diba? Yun na naman talagang ang ano natin dito. Ito po ang pinaka-intention natin dito is to spread the good news. You know? Kasi guys, magiging aware tayo sa mga politician na tumakbo na dapat yung maasahan na hindi corrupt, 'di ba? Kasi kawawa ang mga Pilipinas. Kawawa ang mga Pilipino. At isa pa, ito po ay pera ng bayan. Yan ang lagi niyo tandaan. Kaya tayo nagbabayad ng tax, which is batas naman, hindi naman tayo nanunumbat. Pero kailangan din, makialam tayo. Like to spread the good news, no? Sa madlang people para ma-inform sila. Para aware sa next election kung sino dapat iboto, 'di ba? Huwag tayong bubuto ng mga pulpul, yung mga kurakot. Tama. 'Di ba? Ayan. Sabi dito guys, tuloy. The inquiry also delves into the allocation of 15 million in confidential funds by DepEd for youth leadership, summits in anti-extremism,
programs, which were allegedly justified through certification from the Philippines Army. Nako, pati Philippines Army nadamay, ano? Hindi kayo naloka. Tuloy, however, Army personnel who signed the certification letter denied any involvement, raising further question about the validity of the expenses. Nako, talaga naman. Alam mo, pag dumikit ka kasi kay Inday Sara at saka kay Digong, parang guys parang masasangkot ka sa mga issue nila. Ewan ko ba? Di ba? Tuloy. Chua emphasized the need for improved regulation surrounding the use of confidential funds, citing that the current practices make these funds vulnerable to the misuse, and calling for the expansion of COA's auditing powers to include the verification of actual funds usage. Alam nyo guys, kawawa ang COA dito kasi nagigisa sila talaga supposed to be to harapin ni Sara Duterte at saka yung mga sangkot dito, kaso wala ang tanong, bakit ayaw nilang humarap? Di ba? Kaya nagtataka tayo, ito ba yung mga talagang totoo nangyayari na kinurakot ang pera ng bayan? Kasi yun ang nasa isip natin kaagad Bakit hindi nila sinasagot? Ba't yung isa tumakas? Sabi po dito guys, Chua proposed of drafting new legislation aimed at ensuring the proper use of confidential funds to combat these issues, emphasizing that the committee's investigation is ongoing. Tama yan, hindi titigil mga to hanggat hindi matapos, hanggat hindi makita ang totoong resulta, at mapupunta ito sigurado sa impeachment. This is just the tip of the iceberg, he stated, indicating that further hearings would continue to explore the questionable expenditures and promote transparency and accountability in the government funds management. Ayan, sabi ni Congressman Chua, courtesy po ng Impact Leadership. Ayan, So, totoo lang, 612.5 million ang kabuuang confidential funds ang ibinigay sa OBP at DepEd. Sa loob ng 2 taon, nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Yun ang tanong. Nasaan nga ba? Madam Sara, sagutin mo na. Kaso lang, hindi lang sila sumipot Siguro, ayaw nila siguro mapahiya. Dahil pag once na ito sumipot at sagutin nila sana ng maayos, sigurado. Diba, malalaman ng katotohanan. Alam nyo na, pagdating sa House, gigisahin kayo talaga dyan. Ibahin nyo ang House at iba ang Senado. Tuloy, masasagot lamang ito ng 2 tao. Una, ang head of agency, which is in the case of the OBP and the DepEd, is the Vice President. At ang ikalawa, ang Special Department Officer SDO na sila Miss Gina P. Acosta para sa OBP at Mr. Edward D. Paharda para sa DepEd, ngunit ni isa nga ito ay hindi nagpapakita sa atin. Nako, abangan natin yan guys dahil hindi sila nagpakita. Nako, may sukpe na yan. Pag hindi sila, ay tutugisin talaga sila. Nako. So dahil dito guys, anong kapalagayan nyo? Mga DDS, yan yung BP nyo. Nasa hot issue na naman. Todo tanggi kayo, ay todo tanggol na naman kayo. Todo sasabihin, bakit si OBP lang ang tinatanong? Hindi yung sa presidente, hindi yung sa congressman. Wala naman silang issue Ang may issue yung BP nyo. Ang layo-layo ng mga sinasabi nyo Huwag kayo magja-jump. Focus kayo kung anong issue sa House Committee ngayon. Yan po ang confidential fund. Mahilig kasi ito mag-confidential fund si Madam. Sanay na sanay ito Diba? Sa Davao, laki ng confidential fund niya kaya 2.6 billion plus. Di kinaloka. So yan guys, ang aking pinaka-latest updates video sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And baboos. God bless Philippines.